back sa ating channel mga ka-diary. Ang itatampok natin ngayon sa ating channel ay ang Fiesta Carnival. Konting trivia lang po tayo patungkol sa Fiesta Carnival. Ang Fiesta Carnival po ay sobrang tagal na po na amusement park sa Cubao. Bata pa lamang ako may Fiesta Carnival na dito sa Cubao at nawala po siya at ngayon binalik na po ulit ng pamunuan ng Araneta Center at ang location po niya ay sa may dating pinagtatayuan ng Shopwise Grocery sa may tapat po siya mismo ng SM Department Store. Ang Shopwise po kasi mga ka-diary ay nalipat na po sa may Gateway 2 po, doon na po nalipat ang Shopwise para bigyan daan ng amusement park na Fiesta Carnival. May gagawin tayong similar na ginagawa ng Pop Talk sa lahat ng segment nila. Kung nakapanood kayo ng segment ng Pop Talk dati sa News TV sa Gima Network, may segment sila doon na i-rate nila ang food ambience at marami pang iba. Ang natatandaan ko noon ang host ng show na iyon ay si Tony Pet. Ito ipapakita ko sa inyo ang poster ng show na iyon. Bakit ko na-open up ang palabas na iyon? Kasi anong gagawin natin sa next gala video natin na kung saan bibigyan natin ng ratings ang amusement park na Fiesta Carnival. Sa pagpasok pa lang ninyo sa mismong amusement park ay may pinapatupad na sila ng mga rules and regulations. Halos naman sa lahat ng mga establishment ay may rules and regulations sila. At iisa-isahin ko muna sa inyo ang mga rules and regulations sa Fiesta Carnival. At ito ang mga rules nila ayon sa mismong pamunuan ng Fiesta Carnival na mga nakausap ko. Mahigpit na ipinagbabawal ang magdala ng mga pagkain sa labas, kailangan sa mismong loob ng amusement park ka bibili ng food ninyo ng family mo. Marami naman makakainan sa loob, mga typical food ang makikita ninyo sa mismong loob ng amusement park like siomai, fried noodles at marami pang iba. Pwede ka rin magdala ng mga fur babies natin sa mismong loob ng amusement park, pero kailangan may suot silang diaper para maiwasan ang pagkakalat nila ng mga ihi at dumi sa loob ng amusement park. Kailangan din nakatali ang iyong mga fur babies pag nasa loob ng amusement park o di naman kaya nakalagay sa tinatawag nilang dog bag para maiwasan na may makakagat sila ng mga tao sa loob ng amusement park. Ayon din sa naturang pamunuan ng Fiesta Carnival, pinag-iingatan lamang nila ang kaligtasan ng mga tao sa loob ng Fiesta Carnival, kaya kinakailangan na lagyan ng tali o ilagay ang mga fur babies natin sa dog bag kung ayaw natin sila itali. Panghuli, pwede naman natin pakainin ang ating mga fur babies sa loob ng amusement park, pero pagtapos natin silang pakainin sa loob mismo ng park, kinakailangan na linisin natin ang kalat ng mga alaga natin pagkatapos nilang kumain. Kailangan maging responsible dog owner tayo hanggat maaari mga ka-diary. Ang susunod ko naman na ibabahagi sa inyo ang amusement park fee. Libre po ang entrance sa Fiesta Carnival, ang babayaran mo lang is ang mga amusement rides nila at iba pa nilang mga amenities sa loob mismo ng Fiesta Carnival. Eto na ibabahagi ko na sa inyo ang mga price rate nila mga ka-diary. Uunahin ko na ang package nila mga ka-diary, meron silang tatlong package. Ang package A na nagkakahalaga ng 550 pesos na kung saan meron na kayong 8 tickets para sa iba't ibang uri ng mga rides. Package B, worth 700 pesos at meron na kayong 12 tickets para sa iba't ibang uri ng mga rides. At ang panghuli nila ay ang package C, nila na mayroong 16 tickets sa iba't ibang uri ng mga rides at nagkakahalaga naman siya ng 950 pesos. Meron din naman silang ibang amenities mga ka-diary tulad ng giant trampoline na ang pangalan ay We Jump Party. Ba rin ang bayad ng giant trampoline nila mga ka-diary. Ito ang price nila mga ka-diary. Ang susunod naman natin mga ka-diary ay ang tinatawag nila na Korean skates. Ilalagay ko dito sa ating video ang price rate nila at mga rules and regulations nila. Pwede din pala mag-arkila ng locker mga ka-diary para sa mga gamit ninyo, libre naan mga ka-diary, at bibigyan kanila ng susi para sa locker na hihiramin ninyo sa kanila at bibigyan din kayo ng susi. Pero pag nawala ninyo ang susi ng locker na pinahiram sa inyo mga ka-diary, magbabayad kayo ng 300 pesos as a penalty sa pagkawala ng susi ng locker. Sa claw machine nila iba naman ang price nila doon mga ka-diary at ito ang price nila sa mga claw machine token nila. Sa 200 pesos meron ka ng 20 token. Sa 500 pesos meron ka ng 55 token. Sa 1,000 pesos naman meron ka ng 100 token plus 40 token free. Para naman sa ibang amenities nila like arcade, iba naman ang price nila doon. Meron silang card na parang sa time zone na ipinapamigay ng libre, ang babayaran lang ninyo doon mga ka-diary is ang mismong load ng card. At ito ang mga price range na pwede ninyo ipaload sa card ninyo. Ayon sa cashier doon, ang pinakamababa na pwede ninyo na load is 350 pesos up to 1,000 pesos na kung saan pwede ninyo magamit sa kahit sa iba't ibang mga arcade games at may bonus token din sila na ipinapamigay kasama ng card para sa claw machine. Kung ilang token ang mga ka-diary hindi ko alam.
Ayon kasi sa napagtanungan ko, kailangan mo lang i-present ang resibo ninyo sa mismong claw machine booth nila doon para makuha mo ang free token na iyon. Halos nabanggit ko na ang mga amenities ng Fiesta Carnival. Tere, pasukin na natin ang mismong loob ng Fiesta Carnival Amusement Park. Sa pagpasok mo, ang bubungad na sa inyo sa iba't ibang mga uri ng mga food cart sa loob mismo ng amusement park, at sa pagpasok din ninyo may makikita rin kayo mga ka-diary na hulihan ng mga duck doon, na kung saan manghuhuli ka lang ng 5 duck, mananalo ka na ng prize. Pwede ka rin maglagay sa parang butas doon sa mismong counter nila at doon ka maghuhulag ng pangbayad mo, or di kaya pwede ka rin mag-tap ng card na ginagamit sa arcade. Make sure mga ka-diary na may sapat na load ang card ninyo na binili sa bawat mini games nila doon. Actually mga ka-diary, marami ka rin na mapapagilian ng mga mini-games nila like ring toss, basketball shoot, na magkakaroon ka ng chance na mananalo ng mga stuffed toys. Sa kabuuan, sobrang linis naman ng area nila mga ka-diary, kaso lang ang complaint ko lang is ang restroom nila sa babae. Sobrang dami ng cubicle na walang pintuan at out of order na restroom nila sa mismong carnival. At napansin ko rin na konti lang ang mga staff nila na nagbabante sa kanilang mga amusement rides nila, na kung saan na dapat bawat rides dapat may mga staff sila para maiwasan nila na magkaroon ng disgrasya sa kanilang mga amusement rides. Napansin ko rin na ang mas marami na staff nila ay sa roller skates nila at sa Wii Jump Park nila. Pero overall mga ka-diary, kung mapapansin ninyo sa roller sockets nila, mayroon silang Korean snack booth sa labas ng skating area nila, na pag nagutom kayo pwede kayong kumain sa snack stall nila doon. Ang masasabi ko lang mga ka-diary, hindi ka doon maiinip sa naturang amusement park kasi sa sobrang dami ng mga rides nila doon at mga arcade games na pwede ninyong subukan mga ka-diary. So ayun na nga mga ka-diary, naikot na natin ang kabuuan ng amusement park na Fiesta Carnival. Dadako tayo sa kung magkano ilalabas natin na pera kung tayo ay pupunta doon. Sa amusement rides nila gagastos kayo ng 1,000 pesos para masubukan lahat ng rides. 1,000 pesos din kung gusto mo masubukan lahat-lahat ng mga arcade games at kung basketball shoot at iba pang mga mini games nila na may chance ka na mananalo ng stuffed toys. Sa claw machine naman nila is para sa akin 1,000 pesos, kasi iba-iba ang token na ihuhulag mo sa claw machine nila. Skating ring nila para sa akin okay na 1 hour nila, kasi may babayaran ka pang medyas kapag kapapasok ka sa skating ring nila. Kaya okay na ang budget na 349 pesos plus sak na 50 pesos. Sa Wii Jump naman mga ka-diary, o ang giant trampoline nila is hour para sa akin goods na iyon, kasi same din sa skates nila doon, may babayaran ka rin na medyas doon. Tapos sa food naman ang gagastusin ninyo, estimated lang ito mga ka-diary, mga around 500 to 1,000 pesos, depended pa rin ang mga ka-diary kung gaano kayo karami ang pupunta doon. At ang total na ilalabas ninyo na pera is worth 4,000 pesos or less mga ka-diary kung gusto ninyo masubukan ang lahat ng mga amenities nila sa Fiesta Carnival. Papakita ko naman sa inyo ang rating ko sa naturang Fiesta Carnival. Papalabas ko dito ang pag-rate ko sa Fiesta Carnival Amusement Park. Eto na ang ratings ko mga ka-diary. Sa price, bibigyan ko sila ng 3 stars kasi sa sobrang mahal ng mga presyo nila ng kanilang amenities. Sa ambience, 10 stars, okay yung ambience niya, daming makikita na mga rides. At pet-friendly din ang naturang establishment nila, pabor ito sa mga may mga pet owner na gusto nila dalhin ang mga fur babies nila sa mga amusement park. Security, 3 din kasi tulad ng sinabi ko kanina, kulang na kulang sila sa mga staff para sa safety ng mga rides nila. So ayun lang ang gala natin sa Fiesta Carnival mga ka-diary, sana na-educate kayo sa gala video natin na eto. Kung nagustuhan mo ang naturang video na ito, please don't forget to like, share and subscribe mga ka-diary. Salamat!